Hello mga ka-express, magandang araw po sa inyong lahat. At itong napapanood niyo pong video mga ka-express. Ito po yung practice game noon ni Alex Yala prior to na magharap silang dalawa ni Linda Nescova. Bale ang naka-practice niya po dito mga ka-express ay si Schneider. Si Schneider ay isa rin pong kaliwete yan. Tulad ni Alex Yala, kaliwete rin itong si Schneider. Tsaka nasa high ranking din to si na mataas din ang ranking nito ni Schneider. Mas mataas pang ranking ni Schneider kaysa kay Alex Yala. So yun nga. Pero bukod kay kay Schneider mga ka-express, ang rin dito ni Alex Yala is si Laura Segimon. Si Laura Segimon naman ay hindi yung kanan siya, right-handed siya. Ito, itong nakikita nyo sa screen na to. Sa harap ng screen nyo itong nakaitim. Yan po yung si Schneider mga ka-express. So, nag-practice po dyan si Alex para sa paghahanda sana dun sa laban nilang dalawa ni Linda Noskova. Kaya lang, yun nga, dun sa round of 16, hindi pinalad si Alex na manalo kontra kay Noskova. Baka hindi naman nakakapagtaka mga ka-express kasi lubha talagang napakalakas ang service ni Linda Noskova. Kung gaano kapatpatin si Linda Noskova noong unang pagharap nilang dalawa ni Alex doon sa French Open, Junior Open, ay siya namang kabilugan yung katawan. Sobrang bilog ng katawan ni Linda Noskova. Tsaka yung nadagdagan pa yung height niya. Siguro mga nasa 5'10 na yun ata o 5'11. 5'10 si Linda Noskova. So, ito po, yung paghahanda na yan ni Alex, para makapanya ng todo yung kapwa niyang kaliweteng player. Kasi siyempre hindi pa siya nakakapagharap ng kaliwete sa kaliwete. So, dito nga po, nakita natin na nagharap silang dalawa rito, nakipag-practice. Yan, tapos na po yung practice game nila. At meron po ako rito yung tinalakay ko po rito yung statistics statistics ng nila Laura Sigmund at ni Alex Yala. So, panoorin niyo po. Kung bago ka pa lang po dito sa aking channel, please subscribe and click the notification bell icon. Thank you! Hi, my name is Laura Siegemund. Laura Siegemund. So, magandang araw po sa inyo lahat mga ka-express. Ito po ang inyong abang lingkod, si Hila. Dito ang Hilbal Channel. This time, tatalakayin natin ang makakalaban ni Alex Yala ay ito pong si Laura Sigmund. Bukas po ang laro nilang dalawa. Tinalo ni Laura Sigmund si Marchenko kanina lang po. In straight set, 6-3, 6-2. So, tingnan natin mga ka-express ang comparison ni Laura Sigmund dito sa ating kababayang si Alexandra Yala. So, welcome po sa aking channel. This time, tingnan natin ang kanilang statistic comparison mga ka-express. So, itong si Laura Sigmund mga ka-express ay 38 years old na. Pinanganak sa Germany at ang kanyang height ay 5'6". Pero tingin ko rito yung halos magkasing height lang silang dalawa ni Alex Yala. Kasi mga ka-express, naka-practice to ni Alex Yala doon sa Indian Wells, doon sa BNP Paribas Open. Bago siya makipagharap kay Noskova, ito munang nakipag-practice po muna siya dito. Actually, dalawang naka-practice niya doon, si Schneider, tsaka ito si Sigmund. In 2 full sets, tinalo niya to sa practice mga ka-express si Sigmund. Although itong si Sigmund ay talagang isa ng veterana, so tingnan natin ang kanyang statistics mga ka-express. Tingnan natin ang kanyang statistic. So, ang stats niya mga ka-express ay ang current ranking niya sa WTA, world ranking ay number 53. Rank 53 po siya.
Nakapaglaro na siya ng 6 na laro ngayong 2026 at nakagawa na siya ng 12 aces. Ito po yung mga statistics ng kanyang laro ngayong 2026. Sa service game won, 63.8. Sa return games won, 28.8%. At sa first serve won, 59.7%. So, tingnan natin yung single serving stat niya mga ka-express. Kung makikita nyo rito, yung aces na nagawa niya nga ay 12. Tapos yung double fault ay kokonti lang. So, ibig sabihin, consistent ang serving nito mga ka-express. Hindi siya nakakagawa ng maraming double fault. At itong tingnan nyo mga ka-express, itong first serve percentage niya ay 75%. Mataas po yan mga ka-express. Mataas yan. So, ibig sabihin, sa opensa, matindi tong si Laura Sigmund mga ka-express. Kasi yung first serve niya talagang mabigat. Kasi kung magkaroon ka ng 75% na serving efficiency, mabigat na po yun mga ka-express. Saka isa pa, nasabi ko na nga, ito yung si veterana na to mga ka-express, si Laura Sigmund. Makikita nyo mamaya yung comparison ng kanilang dalawa. So, dito naman tayo sa dito sa breakpoint mga ka-express. 48.2% yung niya. Medyo mataas. Ibig sabihin, na pipigilan niyang makagawa sa kanya ng score o ng point yung kalaban niya. At ang percentage nga ay 48.2%. Samantalang dito naman tayo sa single return stat. Ito yung depensa. Kumbaga itong statistic na ito ay para sa opensa. Ito yung sa depensa niya mga ka-express. Ito yung sa depensa niya. Yung single return stat niya, ito ang pinaka-depensa niya. Yung statistic ng kanyang depensa, tignan nyo. Yung return point want niya is 40.8% lang. Tapos first return point ay 34.8. Second return point ay 51.5%. Ang breakpoint conversion, ibig sabihin yung sa service ng kalaban niya, pag nagkaroon siya ng breakpoint, ang percentage ng maigawa niya, mai-convert niya into point ay 38.3% lamang, medyo mababa. Tapos yung return games won is talagang naging red po to. 28.8%. So, punta natin si Alex Ayala mga ka-express. Siyempre, hanapin natin si Alex Ayala. Alexandra Ayala. Search natin and then siyempre ito yung pagbigkas ng kanyang apelyido. Pakinggan natin. My name is Alexandra Ayala. Alexandra Ayala. Ayan, ito po ang ating kababayan si Alexandra Ayala is 20 years old at ang kanyang height ay 5'9", 1.75 meters. So ang kanyang current ranking ngayon mga ka-express ay 29. Ito po yung sa world ranking. Pero doon sa live ranking mga ka-express, bumaba na siya. Sa live ranking, naging rank 49 na siya. Kasi nga, gawa nga po itong pagpasok niya dito sa Miami Open, nabawasan na po siya dyan ng point. Pero yung record niya dyan, bago siya pumasok ng Miami Open, naging seeded player po siya. Naging rank number 31 po siya. Kaya makikita nyo doon sa ranking, dito sa paglaro niya sa Miami Open, ang nakalagay po dyan ay rank number 31. Okay, seeded number 31. Siyempre, alam natin, pagka-seeded, hindi na siya maglalaro sa round of 128. Diretso na po siya maglalaro sa round of 64, sa second round po. So, ang kanyang format ngayon, ang form niya ngayon ay 12 wins against 7 losses. So, tingnan natin ang stat ni Alex Ayala, mga ka-express. Ito po. Current ranking niya ay 29. At nakapaglaro na siya ng 17 games ngayong 2026. At nakagawa na rin sila ng aces, na 12 aces. So, ibig sabihin, tabla silang dalawa dito ni Sigmund mga ka-express. Kasi si Sigmund, 12 rin yung nagawa niyang aces. Kaya lang, medyo delikado dito si Alex Ayala sa double fault. Kasi, naging 46 na yung double fault niya. Sa buong laro yan po mga ka-express. Samantalang yung kay
20 ano lang double fault yung kay Sigmund. So tingnan natin yung opensa, yung statistic ng opensa ni Alex Ayala. Baka hindi naman masyadong malayo yung first serve niya, yung service niya mga ka-express, 65.8. Actually, ito dati, bago matapos yung sa Paribas Open mga ka-express, yung ano niya, yung percentage niya rito is 67.8. Bigla itong bumaba kasi nga doon yung naalala niyo yung last na laro niya laban kay Noskova? Kasi 'di ba na bagel siya ron nag 6-0 siya doon sa second set. So naapektuhan yung kanyang percentage ng mga ka-express, lalo na itong offense niya, yung itong offense yung atake niya, itong sa statistic ng atake niya ito. Tapos dito sa breakpoint 47.0, bali 1% lang yung, halos even silang dalawa rito ni Laura Sigmund. Pero pagdating dito sa defense sa mga ka-express, mataas ang defense ang statistic ni Alex. Tingnan nyo. Sa return point is 45.9. Samantalang kay Laura Sigmund 40 lang siya rito. Tsaka ito, yung second return ay 58.9, mataas po yan. Yung kay Sigmund is 50 lang. Tapos yung breakpoint niya, ang conversion niya is 41.4. Mantalang kay Sigmund is 39 lang. So tingnan natin yung kanilang statistic, yung career statistic. Lagyan natin dito ng add player. Ang ilagay natin ay si search natin Laura Sigmund. Yan. Ito nakalagay. Uy. Ayan. View stat. Ito na po. Ito na yung comparison ng dalawa nilang ng statistic nilang dalawa. Yan. So sa single titles, dalawa na po ang nakukuhang titulo nito ni Laura Sigmund. Tapos ang career high ranking niya is 27 nung medyo bata-bata pa siguro to mga ka-express. Tapos ang naging laro niya, tingnan mo naman, win-loss single. Kay Alex is 206 lang. Sa buong career niya na yan mga ka-express. Samantalang ito si Sigmund ay 609. Ibig sabihin lang, talagang veteran na to si Laura Sigmund mga ka-express. So tingnan natin yung stat nilang dalawa. Ayan, ito na yung head-to-head. Ayan, yung head-to-head na comparison. Ang ating kababayan si Alex Ayala kontra dito kay Laura Sigmund. So, ang surface na pinaglalaroan nila ay hard court. Hard. Tapos ito na nga yung yung statistic. So bali ang nakukuha na niya ng nalilikom ng kinita ng pera nito is nasa 8 million na eh. Samantalang si Alex nasa 1 million pa lang. So sa doubles talagang mataas ang ranking nito, nasa rank number 29 to mga ka-express si Laura Sigmund. Pero pagtuunan natin ang pansin yung sa singles. So ito yung kanilang 2026 match statistic. Yung laro nila ngayon. Yung nakikita nyo yung kulay berde, ibig sabihin, yan yung mataas, pabor sa kanila yan. O ibig sabihin, sila ang nananalo dyan sa mga na yan, as division na yan, sa statistics na yan. So, sa double fault, si Alex is 46, samantalang ito nagagawa ni Laura Sigmund is 20 lang. Sa aces, tabla silang dalawa. Sa first serving, tingnan nyo, mabigat ang service nito ni Sigmund mga ka-express, 75%. As compared kay Alex Ayala na 65.8 lang mga ka-express. However, doon naman sa first serve won ay dito naman ang ni Alex.
panalo naman dito si Alex, 60.1. Kontra naman dito sa 59.7. So, ito yung sa serving statistic mga ka-express. Kumbaga sa opensa. Ito yung opensa. Sa opensa, isa lang ang pinanalunan dito ni Alex, itong per serve bond. Pero hindi naman halos nagkakalayo na dito sa sa iba pang aspeto. Iba pang aspeto ng statistic, hindi nagkakalayo sa opensa. Pero tingnan nyo dito sa depensa, itong returning. Ayan. Tingnan nyo ang returning mga ka-express. Halos lahat sa side ni Alex Ayala ay kulay berde. Ibig sabihin, mas matindi ang depensa ni Alex. Defensive player si Alex. Pagdating sa kahit sinong mga katapat niyang matataas na kaya mga bigating player, ay defensive talaga si Alex. Ibig sabihin, kahit gaano kahusay pumalo o mag-serve yung kalaban ni Alex, nadidepensa ni Alex. Tulad na lang dito. Yung first serve na return sa unang service nito, ang naiano niya ang percentage niya rito is 45.9. Tapos etong dito yung break point. Sa break point, although medyo konti lang ang laman, pero mataas na rin itong 41.4 as kontra sa 38.3. Tapos yung return games won is 39.6 kontra dito sa 28.8. Yan. Itong importante, itong dalawa na to, itong tatlo na to. Return point, first return point, second return point, taka itong break point. Yan po, ganyan po ka-defensive si Alex pagdating po sa sa mga kalaban niyang mga bigating. Kaya hindi nakapagtaka na maraming natatalo si Alex na mga nasa top 10. Tulad na lang ni Madison Key, ni Ostapenko, ni Iga Swiatek, tapos itong si Paulini, tapos itong si Coco Gauff nga. Ibig sabihin, yung limang mga bigating player na yan, tinalo yan ni Alex Ayala. Dahil nga, dito sa tinatawag na sa pagiging defensive player niya. Although doon sa opensa, nakukulangan pa tayo, pero nag-improve na yung kanyang service. Diba? Nakakita nyo naman na nakakagawa na siya ng aces. So, yun po. Abangan po natin ang laban nitong dalawa na to sa darating na 19 po. Bukas. Bukas po yung laban nila. Wala pa pong eksaktong oras kasi nakalagay doon sa schedule na tinignan ko is TBD. To be discussed ata yan eh. Yung TBD na yung nakalagay doon. Wala siyang exact na oras pero yung petsa is bukas po, March 19. So, abangan po natin at kung maipopost ko po kaagad yung laro nila dito sa aking channel, i-upload ko po kaagad po yan. At saan nyo po, may upload ko po yung laro ni Alex Ayala kontra dito kay Laura Sigmon. So, supportan po natin ang bawat laro ni Alex Ayala. And win or loss, manalig tayo sa kakayanan ng ating kababayan si Alexandra Ayala mga ka-express. So, hanggang dito na lang po muna mga ka-express. Muli, ito po si Hil at itong Hilbal Channel. Laging nagsasabi, may pagpalaan bawat sa atin ng pong may kapal at ingatan ang bawat sa atin sa lahat ng oras. Maraming salamat. God bless you and Diyos mabalos! Shoutout po sa inyong lahat mga ka-express. Thank you.